At lahat ng masaya, pumalakpak ng malakas. Sige po, makakaupo na. Amen. Iiklian ko lang ang kwentuhan ngayon kasi Pasko eh. Amen. At actually, kaya tayo ang buong mundo magdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus sa Miyerkules. Miyerkules nga ba? Ngayon ay 21. 22. Birthday ng aking bayaw. Bayaw, kung nanonood ka, happy birthday. So, today, the celebration has begun. Ano yung promise ng Lord sa atin? Glorious 2025. Pumalakpak nga ng malakas. Kung sino man yung nabigayaan ng 2024, mas grabe ang biyaya ngayong 2025. Lahat ng nananampalataya, naniniwala na ito ay magaganap sa kanyang buhay, papalakpak at sisigaw ng Praise the Lord! Hallelujah! Yung mga hindi naniwala, sabihin mo, Hallelujah! May hindi pa naniwala. Okay. Anyway, nagulat lang siya. Ang Kapaskuhan ay kasiyahan. Amen. Ang Christmas, sineselebrate with love. Alam nyo ba yung color nyo ngayon is red? Amen? Why? It symbolizes love. Sabi mo sa katabi mo, I love you. With the love of the Lord. Okay, once again, I love you with the love of the Lord. At sinabi nga ng mga pastor, hindi ka totoong nagmamahal kung wala kang ibinibigay. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, totoo, mahal kita. Kaya ako nandito ngayon. Kita nyo, ibinigay mo ang oras sa katabi mo, yung time na ito, yung date na ito para makasama mo siya. Amen. At yung oras mo na yan, mahalaga yan. Meron dito ang isang oras binabayaran ng 500 dirhams. Amen? Sino rito nakaka-receive ng 500 dirhams ang isang oras? Taas ang kamay. Aba, taas ang kamay. Grabe, ano? O 400 dirhams per hour. 300 dirhams per hour. 200. 100. Below 100. I-claim nyo, kayo ay tatanggap ng not less than 500 dirhams sa taong 2025. Amen? Ang bawat oras nyo ay mahalaga. Pero hindi sa dirham, sa dir ng ating Lord. Amen? Bawat oras na pinapagal mo, pagpapahayag ng kanyang salita before His second coming, napaka-importante. Yan ay treasure na sinabi ng Lord na hindi pwedeng nakawin sa iyo. Ang kanyang salita ay napakahalaga. Tingnan nga natin yung Isaiah chapter 9. Let's begin with verse 1. Okay, sabi riyaan sa verse 1, Nevertheless, there will be no more gloom
for those who were in distress. In the past, He humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future, He will honor Galilee of the Gentiles. Sabihin mo, I belong to the Gentiles. Amen? This is the future that Prophet Isaiah has already given unto us, the Word of God. So sabi rito, He will honor Galilee of the Gentiles by the way of the sea along the Jordan. Pakibago nga yung yung background. Hindi ko masyadong mabasa. Amen. Verse 2. Okay. Sabi rito sa verse 2. Kayo nga magbasa? 1, 2, go. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Yan po ay sinulat din ni Matthew. In the land of Zebulun, their gate rejoice, no? Living in the land of Zebulun, and he walked. Those who walk in the darkness seen a great light. Sa Matthew chapter, ano ba siya? Sandali, ha? Matthew chapter 4 verse 13 and hanggang 15. Okay? 4:13, leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali. Verse 14, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. And verse 16, sabi roon, verse 15, land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea along the Jordan and Galilee of the Gentiles. Verse 16, basahin nyo. The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Ano yung light na yun? Kapag namatay kayo, alam nyo ba, wala talaga kayong makikita. Napakadilim. At yung kamatayan na yun, aayawan nyo. Bakit? Kasi mangangapa kayo, nasaan ba ako? Ano ba itong nangyayari sa akin? That was happened to me 2013 nung ang sasakyan ko ay tumaob ng 4 na beses sa air. And then, nawalan ako ng malay. Alam nyo yung sasakyan? Total wreck. Binebenta ko during that time yung 2016 model yun na Mitsubishi Lancer. I have the speed more than 170. Papasok ako. At nakatulog yata ako. Pero alam ko nangyari. May iniwasan akong lubak. And talagang total wreck yung sasakyan ko at binayaran ako na ang insurance ng halaga ng sasakyan during that time. Tinatawaran lang sa akin yun ng 10,000 up to 12,000. Dalawa yung tumawad, isang 12, isang 10. Sabi ko, no, bebenta ko lang ito ng 15,000.
Ayun, total wreck, binayaran ako ng insurance for 15,000 dirham. Palakpakan niyo naman ng Panginoon. Matigas ang ulo ko, ayaw kong ibigay sa 12. Ayaw sa 10. Yung pala, sa disgrasya. But all things work together for the good to those who love Jesus. Alam niyo ba yung aksidente na yon is well planned and prepared by the devil to me. Na 2013, dapat wala na ako rito. Masaya na ako sa buhay ko. Wala nang problema. But because of you, sabihin mo sa katabi mo, because of you, God loves you. To deliver the word of Jesus Christ that you are hearing from my lips until now. Yung pagmamahal ng Diyos sa tao, ganun na lamang. Kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus. That whosoever believe in Him will not perish but have an everlasting life. Hindi pa pwedeng pagnakawan ng devil ang anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa pwedeng pagnakawan ka ng devil. Anak ka ng Diyos. Amen? Greater is He inside you than the devil is in this world. Yan po ang importante na malaman ng bawat nananampalataya sa Diyos. Yung tinanggap mo na katulad ng tinanggap ni Maria, parehas lang, salita. Pero pinanampalatayaan niya. Okay, let's go back to Isaiah chapter 9, verse 3. Ano sabi rito sa verse 3? You have enlarged the nation and increased their joy. Kaya ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, masaya. Hindi dahil sa inuman. Dati nung ako sa Pasko, kailangan meron kang alak. Lalo na kapag galing ka ng abroad, uuwi ka, aba, andyan na yung mga barkada mo. Ang inaasahan niyan, meron kang Chivas Regal. Meron kang Heineken. Meron kang mga alak na galing ng yun ang inaasahan nila. Pero nung na-born again ka, wala na silang inasahan. Dapat mas masaya. Amen? Bakit ang dala-dala mo ay nakakalasing? Hindi dito sa mundong ito. Amen? Yung salita ng Diyos na lalasingin ka hanggang ikaw, yung joy na mararanasan mo ay super joy. The joy of the Word. That the birth of Jesus Christ has come unto us. Kasi salvation yun eh. Yung mga naniniwala pa sa mga tradition, they will going to have the happiness. Mamaya-maya, pinainom mo na, aawayin ka pa. Amen? Habulan dito, habulan doon ang mga mararanasan ng mga taong lasing. Ganon din ako noong araw, kahit maliit ako. Sino matapang dito? Pag may lumabas na isa at nagsabing ako, dalawa na tayo, sisigaw pa ako, sino pa? Ganon po, no? Pag mga nalalasing sa atin. Ganon ba ang Kapaskuhan? Ganon ba ang joy? Sabi nga rito, no? You have enlarged the nation, increased their joy. Si Jesus Christ yun. Kaya sabi niya, they rejoice before you as people rejoice at the harvest, as men rejoice when dividing the plunder. Di ba? Kapag meron kayong tinatalo, kasi during that time, kapag may napapanalunan ang isang tribo, no, sa another tribe o country to another country, kung ano yung mga kayamanan doon, plunder ang tawag doon, kanila na yon. Sa tinalo nilang mga kaaway nila.
Sabihin mo sa katabi mo, ngayong araw na ito, lalampasuhin ko ang devil. John 10:10, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, I have come to give you life. Life more abundant. Okay, yung mo uli yung katabi mo, sabihin mo, lalampasuhin ko ang demonyo na nagpahirap sa akin, nagnakaw sa akin, itong 2024. Palakpakan natin ang Panginoon. Paniwalaan mo yan, it will come to pass. In 2025, glorious year will be experienced by you, your loved ones, and your family. Amen. Because the Son was given. Lalagay mo na sa verse 6. Why? Ito yung prophecy ni Prophet Isaiah. Sabi ron, basahin nga natin, want to go? Child is born, to us is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Do you believe? You have the peace that passeth through all understanding. Yan po yung bigay ng Diyos sa atin, regalo. Hindi yan binabayaran. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, libre yan. Huwag kang matakot. Ang regalo, libre. Amen? Kaya, ang masaya yung nagre-regalo. Hindi lang yung tumatanggap. Mas masaya ang Diyos sa iyo ngayon, araw na ito. Kaya niregalo niya ang kaisa-isa niyang anak. For a child is born. Hindi po pwedeng yung anak ng Diyos ipapanganak sa tao. Remember that. He is God holy. Ang tao po galing yan sa kasalanan ng ama at ng ina. Amen? Kay Adan at kay Eva. Kaya na si Maria are virgin na pinili ng Diyos para wala siyang kasalanang panlaman. Amen? Virgin ang pinili niya. Yaan si Mary. Now, ano sabi roon? A child is born. Pero hindi yan galing sa ama, yung panganak niya. Ano ang galing sa ama? Yung word na tinanggap ni Mary. That is Jesus Christ. A child, no? Ano sabi ron? Son is given. Yan son of the living God. No, yung ating team nitong 2025 na binigay ng ating mahal na Apostle Ted Malangin, no? Jesus Christ, the Son of God. Believe. Sabi ron, believe Jesus Christ is the Son of God. Why? Because people don't believe in men. A child was born. Hindi pinaniwalaan si Jesus Christ. Though He was born supernaturally on earth, walang tatay, only from virgin, He was born. Hindi siya pinaniwalaan. But ang paniwalaan nyo, a son is given. Sorry, a child was born. But a son is given. Yung anak ng Diyos ay ibinigay sa iyo at sa akin. Yan ang paniwalaan natin. Believe Jesus Christ, the Son of the living God. Naunawaan ba natin? A child was born, but a son was given. Tingnan na natin yung Luke chapter 1 verse. Let's begin with verse 35. Luke 1:35. Paano nangyari ito?
na a son was given, a child was born. Okay? The angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Kausap ni Mary dito ang anghel, ni Archangel, na padala ng Diyos with a message. No, ayaw paniwalaan ng Virgin Mary na ito na siya ay magkakaroon ng anak. Kaya sinabi rito, the Most High will overshadow you, so the Holy One to be born will be called the Son of God. Ano yung ipapanganak? Child. It will be from God, His Son. Napakahirap intindihin, Pastor. Ano ba yan? Babawa mo naman ng konti. Okay? Okay, verse 36. Ang sabi rito, basahin nyo nga, want to go. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be barren is in her 6th month. Isipin mo, baog, matanda na, nanganak pa ng John the Baptist. Pinsan ni Mary, si Elizabeth. Sabi niya, matanda na si Mary, baog pa. Pero siya ay buntis ngayon ng 6 na buwan. Yun ang pakakasabi ng anghel. Next, verse 37, ano sabi ngayon ni Maria? Ng angel. For nothing is impossible with God. Yan. Wala pong imposible sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, lahat ng ipapanganak sa iyo sa 2025, hindi imposible. Kahit virgin ka pa. Amen? Amen? Ano ibig sabihin? Kahit lalaki, kapag merong pinangako ang Diyos sa kanya, tanggapin mo. Bakit? Magkakatotoo to kasi walang sinalita ang Diyos nang hindi niya ginawa. Amen? Amen? Amen daw. Okay, verse 38. Ano sabi rito? 1, 2, 3, go. I am the Lord's servant, Mary answered. May it be to me as you have said. Then Sino the rito angel ang nagse-serve sa Lord? Pumalakpak nga ng malakas. Are you really a servant of the living God? Do you believe Jesus Christ is the Son of God? Jesus Christ was given unto you and me. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have an everlasting life. Do you believe? Wala pong religion na nagpangako sa inyo na pag sumama kayo sa kanila, kayo ay hindi na mamamatay. Marami po nagke-claim niyan, religion. Pero hindi po religion ang napako sa krus. Ang napako sa krus ay flesh. The flesh profit nothing. The Spirit na binigay ng Diyos sa atin, they are full of spirit and life, the words that became flesh. Yan po yung parati natin tandaan, ilagay natin sa isip, ang salita ni Jesus Christ hindi mababago kailanman. Pag namatay na ako, o namatay na yung mga sumunod sa akin, ang salita ng Diyos nandito pa rin. It will stay until His second coming. Amen? Pangako niya yan. Kaya yung pangako ng tao napapako.
Pero ang pangako ng Diyos, never, ever na mawawala yan. Mark 13:31. Sabi ni Jesus Christ, hindi maglalaho lahat ng bagay dito sa mundo pero hindi ang kanyang salita. Basahin nyo nga. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Hindi. Kahit na bago na ang teknolohiya ngayon, may AI na, kung ano yung nakasulat sa Bible noon, kahit itanong mo kay Alexa, Alexa, bigay mo sa akin ang verse na ito, same verse ang sasabihin ni Alexa sa iyo. Pwera na lang binago ni AI. Amen. Kaya huwag kayong magulat. For the next 5 years, wala ng pastor. Magsisimba kayo, robot na ang kausap nyo. Kasi ibinigay na yan lahat ng salita na yan, panahon pa ng Kastila, panahon pa ng Hapon, panahon pa natin ngayon. Ngayon, kinumpile ngayon ng computer, lahat ng sermon. Itatype mo na lang kung ano gusto mong sermon. The Word of God remains the same. Kaya paglabas nyo ng church, ng robot ang nagsasalita, ganyan na kayo. Ganyan pa kayo. Amen. Tandaan nyo ito. The Word wants to alter everything God has given unto you. Pero hindi niya ma-alter ang salita na binitawan niya dito sa mundo. Amen? Ang wisdom ng tao may limitasyon. Pero God is omniscient God. Walang limitasyon ang kanyang karunungan. Kaya nga kapag may fear kayo sa Diyos, you have all the wisdom that you needed here on earth. The fear of God is the beginning of wisdom. Kaya binigay niya si Jesus Christ as word for us to walk in accordance to the purpose God has given us. Ano ba kailangan natin gawin? Gawin lang natin ang ginawa ni Jesus Christ. Amen? Hindi ako naparito, sabi ni Jesus Christ. John chapter 9. John chapter 6. Nang sa sarili niya lamang, naparito siya. Dahil siya ay pinanganak for a purpose. John chapter 6, sabi niya, all that the Father giveth me, verse 37, shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Verse 38, for I came down from heaven not to do my own, but the will of him that sent me. Kaya naman ang pagkain ni Jesus Christ sa John 4:34 is to do the will of the one who sent him. John 4:34. Basahin nyo nga. Everybody, want to go. My food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Tayo, kapag graduate ka, halimbawa ng engineering o ng nurse o ng accounting, yung pinag-aralan mo, dala-dala mo yung school. Amen. Tama ba? Yung diploma mo, ang nakalagay doon, University of blah, blah, blah. At ikaw ay successfully nakatapos doon. Amen. Ngayon, proud ka. Bakit? Dala-dala mo ang natutunan mo sa school. Ang itinuro sa'yo ng teacher mo, yung huling school na pinag-aralan mo, proud na proud ka. Tomasan ako. Ano yon? Santo Tomas, di ba? UP ako graduate.
Ano yun? UP-an ng lata. Amen. Saan ka graduate? UP nga eh. Anong UP? University of Pangasinan. Hello? So, proud ka doon sa pangalan dahil tinuruan ka na ikaw ay maging ganap na isang nurse, doctor, engineer. No, dala-dala mo yan. Kahit high school graduate ka, dala-dala mo pangalan ng school mo. Diploma. Why? Kasi yun yung nagturo sa'yo. Now, this afternoon, ladies and gentlemen, dapat maging proud ka kasi ang dala-dala mo ay ang pangalan ni Jesus. The Word that became flesh and dwell among us. Kaya nga, naging children tayo, no? John 1:12, for as many who receive the diploma and believe dun sa nagturo, Jesus Christ, He gave them the power to become children of God. And 1 John 4:4, tingnan nga natin, basahin na natin. 1 John 4:4, 1 to go. You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Sino lahat ng overcomer ng 2024? Magsabing hallelujah! You are overcomer because 2025 will come for you with a glorious promise of God. Life everlasting. John 10:10, I have come to give you life, life more abundant. Abundant life. You must enjoy kahit na naghihirap ka dito sa UAE, you must enjoy. Kasi si Jesus naghirap. Pero after the resurrection, sabi niya sa kanyang mga alagad, peace be with you. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, peace be with you. And this is one of the symbol of the birth of Jesus Christ. For God has given us peace. Peace that passes through all understanding. Balik mo nga sa Isaiah 9:6. Okay? Iyan po ang purpose ng kapanganakan ng ating Panginoon. A child is born para makita mo, makasama mo, makahalubilo mo na yung itsura ng Diyos parang ikaw pag nananalamin ka. Sige nga, sabi mo sa katabi mo, parang ikaw si Jesus. Ang amo ng mukha mo. Ang sarap pisil-pisilin. Amen. Kung ano yung ugali na hindi mo nakikita personal sa itsura ng mukha ng isang tao, nakikita mo kung sino ka. Amen? Halimbawa, ang sama ng ugali niyan, pero kasama mo araw-araw, no? Hindi yan ang itsura niya. Actually, kung ano yung ginagawa mo sa Kanya, sabi ng salita ng Diyos, ginagawa mo kay Jesus. Amen? Eh sino yung nasa sayo? Greater is He inside you. This is Jesus. Kaya pag meron kang sama ng loob sa katabi mo, nagre-reflect lamang yan kay Jesus na kung sino yung nasa sayo. Nakukuha nyo ba? Kaya kapag may kausap ka, nananalamin ka, may sinasabi ang puso mo patungkol sa Kanya, ikaw yun nagsasalita. Kasi the abundance of the heart
the mouth will speak. Hindi yung mga kinakain mo diyang isaw o matatamis ang magpapasama sa'yo, sabi ng Bible. Hindi ko kumain ka ng baboy, no? Sa bibig mo, masama na puso mo. Hindi. Kung ano yung lalabas sa bibig mo, yun ang magpapasama sa iyo. For the abundance of the heart, the mouth will speak. Amen po ba? Kaya kung ano yung slander na ginagawa mo sa ibang tao, it is for you. Do not slander yourself. Sabi ni Jesus Christ, anything na gawin mo sa tao, ginagawa mo yan sa akin. Nakita niyo na ba si Jesus? At nanahimik ang congregation. Nakita niyo na si Jesus? Manalamin kayo. Wow, ang ganda-ganda pala ni Jesus. Nagka-pimple nga lang pero hindi, di bale. Lalagyan ko yan ng cover. Ay, ang ganda ni Jesus. Grabe. Ang ganda na ng kilay. Magkikilay din ako. Kung paano mo mamahalin ang sarili mo, ganun mo rin mahalin ang kapwa mo kasi ikaw yung nakikita mo sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, nakikita ko ako sa iyo. Ayan. Amen. Anybody can get angry to themselves. Kaya ka nagagalit kasi alam mo na masama. Nagagalit ka sa kapwa mo kasi alam mo na masama yung ginagawa niya. It reflects to you. Kasi kung hindi mo alam, hindi ka magiging guilty sa kasalanan ng iba. Tama, mali? You are covering the sin that you have in order for you to cover that is to see what is sin. Ang katabi mo, ang lahat ng nasa paligid mo, reflection lamang ng salita ng Diyos. Kung paano ka minahal ng Diyos, pinatawad ang mga kasalanan mo, therefore, kunin mo yun at gayon din ang gawin mo sa kapwa mo. The greatest commandment in the Bible is to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And the second commandment is the first one, to love your neighbor as yourself. So, dito makikita natin, pinasan niya lahat ng dapat para sa atin. The government will be on His shoulder. Kaya yung cross na nilakaran ni Jesus Christ na pagkabigat-bigat, this cross is for you and for me. To govern. Para mag-govern ang paghahari ng Diyos dito sa lupa, kagaya ng sa langit. Diba prayer natin yan? Let thy kingdom come here on earth as it is in heaven. Verse 7, pakibasa. Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. The seal of the Lord Almighty will accomplish everything. Tandaan nyo, hindi ang gobyerno dito sa mundo ang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Kung makikita natin ang dyaryo, ang Facebook, ang mga news, all around, even in our country, the Philippines. Last election, magkakampi. Middle of rulership
magkaaway na. Hindi mo alam kung sino ang papanigan mo. Walang kapayapaan sa mundo. Amen? Saan mo makikita ang kapayapaan? Sa pangako at salita ng Diyos. Everlasting peace over His kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness. Diyan ka lang makakakita ng totoong justice, hindi sa Kongreso. Amen? Hindi sa Senate. Gagawa sila ng mga batas, makikita nila yung mga batas noong araw, babaguhin nila para sa benefit ng kanilang mga sarili. So, we have to be watchful and be careful on our future. Kailangan ang treasure na meron ka, walang iba kundi ang regalo ng Diyos. The gift of God is eternal life, and that is none other than the Word that became flesh. Jesus Christ, whosoever believe in the Word or in the name of Jesus, he will never, ever. Why? Because Christmas is giving. You can give without loving, but you cannot love without giving. This is the example of Jesus, of our God to us. A child was born. A child was born, but the Son is given. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him will never perish but have an everlasting life. Tandaan natin ito, lahat tayo nagkasala. Romans 3:23, can you read it? Romans chapter 3, verse 23. Everybody read this one. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. And the perfect gift is in Romans 6:23. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kung tayong lahat nagkasala, tayong lahat patay. Pero glory to God, if you believe in the Son of God, Jesus Christ, you have eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Kaya tayo nagbibigay ngayon. Mapalad ang nagbibigay. Bakit? Meron kang tinanggap sa Diyos. Hindi material na bagay, kundi ang pagmamahal ng Diyos ang dapat nating ipamigay itong Christmas season. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Lahat tayo tumayo. So remember, the first who give is God. And His gift is eternal because of love. Pagmamahal lang. Kaya niya ibinigay ang kanyang anak. A son is given. Pero si Jesus Christ, it was born. Nag-give birth si Jesus Christ doon sa tumatanggap sa pangako ng Diyos sa Kanya. What is the promise of God? Eternal life. Amen? Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Hallelujah.